Meet my friends Tagalog Kurt and Ankush. Kurt and Ankush have deep connections to the Philippines and speak fluent Tagalog. I've actually already collaborated with both of them individually, diving deeper into their backstories. So be sure to check out those videos if you haven't already. Both Kurt and Ankush also create amazing content of their own, so don't forget to check out their videos. Links below. In this video, we tried something a little different and answered your questions, which you guys sent to us on Instagram, Facebook, and YouTube. We covered a wide range of different topics, including how Kurt and Ankush learned Tagalog, what we appreciate about Filipino culture, the biggest challenges in learning the language, AFAM culture, gentrification in the Philippines, and so much more. A huge thank you to everyone who submitted questions. I'm sorry if we didn't get to yours this time, but if you guys enjoy this type of video, I'd love to make another one. Just let me know in the comments below. I hope you guys enjoy the video. Alam ko na nag-collab na tayo, Ankush, pero kwenta lang sa amin yung story mo na naman. Kung bakit ka marunong mag-Tagalog, ganun. Sa Pilipinas ako pinanganak, Caloocan City. Pero never pa ako nakapunta ng Caloocan kasi 1 year after kong pinanganak, we moved sa Surigao, Mindanao. That's why I know how to speak Bisaya naman. Pero yung mga parents ko matagal sila sa Manila, but whenever I visit Manila naman, I don't know, for some reason hindi lang ako nakapunta ng Caloocan kasi wala akong kilala dun eh. But maybe siguro tingnan natin pag visit natin ng Philippines ngayon. Lumaki ka sa Mindanao, sa Surigao daw. Sa Surigao, oo. So Bisaya talaga yung ginagamit mo doon. Bisaya siya, dialect siya Surigao nun. So, di ba si Kurt pumunta ng Cebu? Actually, nakapag-aral ako sa Cebu for almost 2 years. So, yun talaga yung Bisaya talaga. Cebuano, di ba? Ganon. So, basically, ang kaibahan ng Cebuano, specifically, tsaka Surigao nun, is letters lang. So, for example, yung bad word sa kanila, I'm sure si Kurt alam na yun, yung yawa. Di ba? Yawa alam mo ka. yun. Oo. Ganun. Narinig ko na yun. Masyado nagpapaanghel si Kurt kasi. Yung yawa, chine-change namin yan, yung Y to J. So, Jawa naman sa amin sa Surigao. Para siyang sa Bohol. Bohol din, medyo Y and J yung gamit nila. But hindi sila totally same talaga dialect. Konting differences lang, but nakaka-confuse siya sa mga hindi sanay. So, when I moved to Cebu for studies, I really had a hard time din kasi parang hindi ko sila naiintindihan medyo. And sila naman, hindi talaga ako nila naiintindihan. So, parang nagmamasid lang, pinapakinggan ko sila until na nasanay na din ako. Paano ka natutong mag-Tagalog? Sa school. Actually, more sa pagpapanood ng mga teleserye, mga movies. Dati kasi sa cable, may channel na Cinema One. Hindi nyo yan alam. Pero dun sa Cinema One, puro mga Tagalog movies. Tapos gusto ko manood ng mga movies kasi. Magaganda din yung mga old na mga Tagalog movies. Masaya, ganyan. So dun, ang bilis ko lang kasi makapick up. Ilang taon ka noon na nagsimula ka magtutong mag-Tagalog? Ano Bata siya? ka pa? Oo. Grade 1 ako, marunong na ako mag-Tagalog. Pero Tagalog talaga, oo. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. Kaya sinabi mo kanina na parang may identity crisis ka kasi Indiano talaga yung lahi mo pero ipinang-anak ka sa Pilipinas, lumaki ka sa Pilipinas. Kaya ano nasa isip mo pag foreigner yung tawag nila sa'yo? Okay lang naman, hindi naman ako naka-hurt. Actually, kahit ganun, kahit sa India, kino-consider ko pa rin yung self ko Indian first pa rin. I mean, at the end of the day kasi, talagang ganun naman din talaga. Regardless kung yung mga Pilipino supporters natin, mga nagmamahal sa atin, they see us as Filipinos, pero it doesn't change the fact na Indian pa rin talaga ako. Or kayo, puti pa rin kayo, di ba? Canadian ka, Jared, si Kurt naman American. You know? Pero pwede nating sabihin, pusong Pinoy, ganyan. Indian pa rin kino-consider ko, oo. Pero iba yun sa amin, di ba? Kasi alam ko na foreigner ako. Kasi hindi kayo pinanganak doon eh. Lumaki ako dito sa Canada, di ba? Kaya halata naman na foreigner ako. Halata din sa Tagalog ko. So native speaker ka. Ako, ni Kurt, hindi kami native speaker, di ba? Nakakamali din kami. Ganon din naman ako, nagkakamali din ako. Pero pag
pagka nagkakamali ako, tinatanong ko din talaga. Or pag may hindi ko alam, kasi hanggang ngayon, may mga words pa rin talaga na hindi ko alam sa Tagalog. Kasi ang deep ng Tagalog eh. Even Bisaya din talaga. But medyo feeling ko kasi nakakalimutan na ng mga newer generations yung deeper So etong binibigkas natin, ginagamit natin, parang normal na lang. Parang wala nang deep Mas maraming Taglish, diba? Lalo na sa Mas maraming Tagalog. Taglish, oo. Hindi ko alam sa Bisaya, pero sa Tagalog, lalo na sa Maynila, maraming English, hinahalo nilang English, diba? Sa Davao, kung pupunta ka sa Davao, ang mga tao doon Taglish sila. Actually, they don't even speak Bisaya too much. Nagbibisaya sila but not too much. Madaming percentage doon yung nagtatagalog and English. Davao is a nice place din. Pero okay lang naman yon. Alam ko na sayang pag wala na yung mga malalim na Tagalog. Pero parang natural din yun, diba? Kasi nagbabago palagi yung mga ibang salita. Parang normal yun, diba? Kahit sa English, kahit sa German, kahit anong wika, maraming iba't ibang bagong salita. Diba? Kumbaga nag-e-evolve siya eh. Kasi nag-i-evolve din yung mga tao, 'di ba? Nagbabago din tayo sa society. Kaya alam ko na sayang minsan pero okay lang kasi natural 'yun, 'di ba? Depende talaga yan kung paano sa perspective ng tao. Oo nga. Kasi kawawa naman tayo bilang mga dayuhan na nag-aaral kami ng Tagalog. Kasi nakaka-confuse, no? Oo nga, kasi for example, meron kong yung mga vocab words dito. Okay. At kapag binabasa ko yung mga aklat, aklat. Maraming mga nagsabi sa akin, hindi nila alam kung ginagamit. Hindi nila ginagamit. Tapos tinatanongin nila ako, anong aklat? Sabi ko, book. Book yun. Ay, libro. Book. Oh, alam. So, parang kawawa naman kami kasi hindi namin alam kung ano ang kadalasan ginagamit na salita. So, yun yung talagang hindi ko alam kung old, luma talaga yung salita na ina-memorize ko for this day or kung ginagamit pa rin. Mas madali kung nandoon ka talaga sa Pilipinas. Doon ka nagtututo. Mas madali din if may kausap local din para ma-pick up mo yung mga dialect nila ng mas mabilis. Best way to practice. Lalo na yung mga matanda, 'di ba? Kasi mas malalim yung ginagamit nilang salita, 'di ba? Gets ko yung ibig mong sabihin, Kurt, na para sa amin bilang foreigners, medyo nakakainis pag meron kaming natutunan na salita pero hindi naman pwedeng gamitin kasi hindi nila naiintindihan yung salita, di ba? Parang, ay, ano yun? Anong aklat? Hindi ko alam yun. At para sa amin, parang, di bakit tayo natutong magtagalog, di ba? Kung dapat English lang. Kasi gets ko rin yun. Masarap sa tenga ko talaga yung purong Tagalog. Tagalog is such a beautiful language talaga. So, kapag naririnig ko ang talagang lumang Tagalog, yung tamang pagbikas, yung isang halimbawa dyan is yung Tagalog ni Kuya Kim. Kilala niyo siya, si Kuya Kim? Kuya Kim, isang television personality siya sa Pilipinas. Pero dati siya... weather lang. Oh, weather, yeah. He's super famous in the Philippines. Pero yung Tagalog niya, kasi galing siya, yung pinanggalingan niya is from theater. So, nasa stage siya. So, talagang tama yung pagbigkas nila. So, yan yung talagang gusto kong gayahin na Tagalog is katulad ni Kuya Kim. Kung yan ang talagang pang-arap ko, gusto kong gayahin yung Tagalog niya. Sa tingin ko, ikaw, Kurt, yung Tagalog mo parang malalim sa mga ibang foreigners na... Sa tingin ko... Mas malalim talaga yung Tagalog mo. Pati yung Tagalog ni Kush. Hindi, siya. Kung malalim yung pag-uusapan natin, mas malalim yung kay Kurt. Pero ang feeling ko lang, si Jared kasi medyo mas smooth lang yung Tagalog niya. Si Kurt kasi, ang words na ginagamit niya here and there is yung mga lumang words nga eh. Wow. Diba? So, malalim yung sa kay Kurt. Ayun, galing sa mga galing sa dictionary talaga eh. Mga dictionary ko. Pero ayun nga, yun yung punto ko, 'di ba, na parang mas maraming alam sa vocabulary kaysa sa akin. Para sa akin, mas Taglish sa akin, mas malalim sa'yo. Pero mas maganda kang tao talaga. Hindi kaya. Ay, nag-blush siya. Nag-blush siya. Itigil muna. Pero sige na. Pero alam na natin na si Ankush talaga yung pinakamagaling, di ba? Halata naman yun. Salamat naman. Fluent talaga. Ang problema lang naman sa akin, depende sa kausap ko, kung broken naman yung Tagalog nila, parang nagiging ganun din yung sa akin. Parang ganun talaga yun eh. Ano yung tawag na yun? Ano? Gaya-gaya. Gaya-gaya. Pero di ba doon sa inyong dalawa, sa Canada, kahit sa Vancouver man or sa Toronto, ang daming mga Pinoy doon, di ba? Sobra, oo. Ay. Kasi kulang kami sa mga Pilipino dito sa Utah. Konti lang talaga yung community dito. Kaya konti lang yung mga kausapin ko. Ito na yung sign, Kurt, para sa'yo na bumisita ka na sa Canada. Tara, let's GG! GG, madami nakaabang dito sa'yo. Mag-content na tayo. Mga tita,
Mga titas of Toronto. Pero doon, yung mga second generation na Pinoy doon sa Canada, kadalasan marunong ba sila magtagalog or masyadong nahihirapan pa rin sila? Siguro 50-50 siya. Madami akong nami-meet dito na hindi na marunong, pero nakakaintindi sila. Alam mo ang problema, hindi naman siya problema, medyo ironic lang siya kasi, di ba tayo pag nakakita tayo ng Pilipino, automatic nagtatagalog tayo. Pero minsan naman dahil dayuhan yung mga mukha natin, hindi nila tayo sinasagot ng Tagalog. Ini-English pa rin tayo kahit nagtatagalog na tayo. Pero ikaw naman, Kurt, paano ka natutong magtagalog? Ano lang, dati yung pinaka first time, kasi parang 2 times na sa buhay ko, kailangan na matuto ako ng Tagalog. Yung first time, dumating ako sa Pilipinas bilang isang Mormon missionary. Noon, 2001, bata pa ako, 19 years lang. Tapos, nag-assign ako sa Northern Luzon. So, nakatira ako sa mga Abra, Pangasinan, La Union, yung mga ganon. Doon ako talagang natuto ang Tagalog. Pero nahirapan pa rin kasi Ilocano region yan, di ba? Kaya for the longest time, yung punto ko, meron siyang puntong Ilocano sa mga pagbigkas ng Tagalog words. So nandun ako for 2 years sa Northern Luzon. Sa katapusan ng mission ko, talagang fluent na fluent ako. Kung nasa telepono ako kasamang isang Pilipino, yung akala nila is Pinoy ako. Pero, sa pamamagitan ng paglipas ng panahon, ilang years, mga 15 years, hindi ako nakabalik sa Pilipinas. Hindi masyadong ginagamit ang Tagalog ko. Kaya unti-unti, year by year, nawawala ang skills ko. Kaya dumating na yung 2018 at sabi ko gusto kong bumalik sa Pilipinas for vacation at na-realize ko talagang pangit ang aking Tagalog. Nahirapan akong makipag-usap sino mang tao. So sa January of 2018, nag-schedule ako ng trip ko for June 2018. Sabi ko, sige, may 6 months na naman ako para mag-practice. Ano yung best way para ipa-practice ko yung Tagalog? At sabi ko, sa social media na lang, mas maganda yun. Kasi mahilig ako sa social media. Sa gitna ako ng mga kapatid ko, 8 kami. Ako yung sa gitna. So, sabi nila, kulang ako sa pansin kay SP. So mahilig talaga ako sa paggawa ng content. Talagang fitting talaga yung career na yan sa akin. So sabi ko, sa social media na lang, gagawa ako ng ilang mga videos. Nagpa-practice ako ng aking Tagalog. Tatanungin ko yung mga tao for help sa aking pagbikas, vocabulary, ganun. So gumawa ako ng Instagram at saka Facebook account in January 2018. Nag-upload ako ilang mga videos, maybe, 10 or 15 videos sa 6 months na yon. Pumunta ako sa Pilipinas for 1 month. Nag-vacation ako. Masaya talaga. Nahirapan ako mag-Tagalog doon. At after yung trip na yan, parang di ako masyadong seryoso sa paggawa ng content kasi may career ako sa software. Yun lang. Pero dumating na ang 2022. Talagang wala akong hilig sa software industry. At sabi ko, kailangan ko isang plan B ng career. At sabi ko, ano ang talagang gustong-gusto ko? At sabi ko, for the longest time, habang buhay, yung ginagawa ko is content creation. Yung first YouTube video ko is sa 2006. Sa 1990s, ginawa ko yung mga home videos with my parents, lumang camcorder. So palaging gumagawa ako ng content. So sabi ko, susubukan ko itong content creator career. So sa 2022, sabi ko, yung goal ko for the next 365 days, gagawa ako ng isang piraso ng content tungkol sa, kahit ano siya, tungkol sa wikang Tagalog, tungkol sa kulturang Pilipinas, basta tungkol sa Pilipinas siya, para may vocabulary ako, para may practice ako. So yun yung ginawa ko for about 9 months, nag-content ako, walang nangyari talaga. And then, beginning of 2023, may ilang mga nag-viral na videos. At doon talagang sumabog yung mga accounts ko hanggang dumating sa ngayon. So, yun ang kwento ko tungkol sa pagtututo ng Tagalog. Very good. At alam mo, Kurt, humahanga talaga ako sa content mo kasi kahit kailan gumagawa ka pa ng content. Ang active mo talaga. Oo nga. Kasi ito lang ang kita ko. Kaya talagang napakasipag talaga. Kung wala kang kasipagan, mahirapan ka dyan. Walang ibubunga. May mga tanong tayo galing sa mga followers natin, di ba? Sige, oo. So, parang humingi tayo ng mga tanong sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Sagutin na natin yung mga tanong galing sa mga followers natin. Meron mga tanong para sa atin lahat. Meron mga tanong para kay Kurt, para kay Ankush, para sa akin. Kaya hindi ko alam yung order, pero so hindi ko alam, sa tingin ko medyo kaiba yung mga tanong galing sa mga followers ni Kurt kaysa sa mga followers ko, kaysa sa mga followers ni Ankush, diba? Kasi ibang demographic yata, hindi ko alam, pero magsimula na lang tayo. Okay, ito yung pinakaunang tanong ni Hello Curly Girl sa Instagram. So ito yung tanong niya. I bet that's for Kurt.
Sa tiyang ko. Okay, ano po ang opinion nyo sa mga batang Pinoy na hindi marunong magtagalog? Sige, umpisahan natin kay Jared. Yan ang sasabihin ko. So, sige, Kush, anong sagot mo dyan? Sige, ako na lang. Okay, personally, so, ang unang pumapasok sa utak ko is, I really feel, parang sad for them. Yun ang unang pumapasok sa ko. But if you actually look beyond the surface and, get to know those people, hindi lahat, may certain percentage lang. Kasi minsan kasi ang nangyayari, pag nagmo-move sila sa abroad, alam mo naman yung mga Filipino, parang gusto nila yung bata nila magaling mag-English. So, sa bahay, ini-English nila parate. So, naturally, yung bata, hindi nasasanay ng Tagalog. And, as they grow up, hindi nila alam paano mag-Tagalog. So, hindi natin pwedeng i-blame din yung bata. But yun na nga, depende yan kung ano yung situation. Pero kung nagtatagalog naman sa bahay at hindi, they consciously don't wanna learn the language, sad talaga siya. Oo. Kasi tingnan mo naman tayo, napaka-advantage sa atin mga dayuhan. Alam natin mag-Tagalog, 'di ba? So parang disadvantage din sa kanila. Hindi sila bahala yung mga bata. Pag ayaw nila, ibig sabihin na medyo matanda na sila, 'di ba? Yun din. Kaya sa tingin ko, walang kasalanan yung bata. Sa Never. parents talaga. Mga magulang lang kasi. So yun na nga, it boils down to the magulang din talaga. Pero alam ko na meron sa Pilipinas, parang sa tingin ko cultural thing yun, diba? Na pag marunong mag-English yung mga anak ko, ibig sabihin na mas maganda yung buhay nila. Hindi, sa society kasi yan, feeling ko sa society yan, parang, alam mo yun kung, for example lang, naka-iPhone ka sa Pilipinas, parang ang taas ng tingin ng society sa'yo, uy, naka-iPhone yan, mayaman yan. Uy, nag-i-English, social yan, ganyan. Pero sa tingin ko, yung sayang talaga sa language na yung mga batang Pilipino, pwede silang matutong magtagalog at matutong mag-English saway. Diba? Hindi kailangan pumili. So, kung gusto mo na mas mataas yung status nila o kahit ano na nasa isip nila, okay lang. Mag-English saka mag-Tagalog sabay. Anong problema dyan, diba? Sino ba yung in-reference natin dito? Yung mga Pinoy, yung mga batang Pinoy sa Pilipinas or sa labas ng Pilipinas? Sa abroad yung i-reference natin. Okay. Mas maganda yung sa abroad. Hindi ko alam yung ibig sabihin ni Hello Curly Girl, pero wala siyang sinabi, pero yun yung nasa isip ko, yung nasa abroad. Feeling ko kasi sa Pilipinas, very rare na hindi sila marunong ng mother tongue since exposed sila eh. So feeling ko abroad. Kasi naranasan din namin yun sa family ko. Kasi yung Ninuno. Kasi galing sila sa France noong 1900, yung great-grandfather ko. At sabi niya, kapag dumating na sila sa Staten Island, sa New York City, sabi niya, bawal na mag-French sa family namin, mag-English lang. Kasi ganun din para sa lahat ng mga immigrant, di ba? Gusto mong ma-assimilate sa culture. Para hindi ka mabash ng mga local. Kasi talagang, kahit anong bansa, kung saan ka sa mundo, parang may konting ng suspicion para sa mga dayuhan, di ba? So, naranasan namin yan. So, sa isang generation na wala yung French sa aming pamilya. Pero yung palaging tanong sa mga DM ko, galing sa mga followers, how did you learn Tagalog? At yung sasabihin ko lang sa mga Phil-Am or Filipino Canadians, kung may hilig ka matuto ng Tagalog, kayang-kaya mo. Kasi hindi ako nag-start, wala akong alam sa Tagalog until 19 years old. Kahit sa limited talaga yung exposure ko. Pero kayang-kayang matuto kung talagang gustong-gusto mo. When there's a will, there's a way. Ayun na. Parang may passion din. Talagang quote master ito, si quote master Kush. When there's a will, there's a way. Ayan. Okay, eto, super kayam sa Instagram din. Pinaka-astig na aspekto ng pagiging Pinoy. So, technically, hindi tayo Pilipino, diba? Pero... ano na lang, since exposed tayo sa Filipino culture and Philippines, doon natin i-base yung sagot. Parang anong nagbago sa buhay natin, marunong kasi tayong magtagalog, parang ganun, diba? Ano nga ulit yung question niya? Ano yung tanong? Parang iniba mo yung tanong. Tanong ba yun? Wala siyang question word, diba? So, pinaka-astig na aspekto ng pagiging Pinoy. So, ito yung gusto niyang sabihin. Anong pinaka-astig na aspekto ng pagiging Pinoy? Wala kong kasalanan yung tanong niya. Akala ko sinasabi lang na astig tayo. Kaya salamat lang. Tama yun. Astig tayo. Pero ibang tanong ito. Yung, di ba, so yung ibig sabihin ng astig, akala ko cool. Di ba? Cool, yung ibig cool. sabihin. So yung tanong is, ano ang pinaka-cool na bahagi ng pagiging Pilipino? Para sa
sa akin, kasi lumaki ako sa West, sa US, di ba? Dito, siguro parehas sa Canada, talagang kanya-kanya yung culture dito sa US. Talagang pick yourself up by your bootstraps. Sobra talaga yung kahalagahan sa independence. So kapag naranasan ko ang kulturang Pilipinas, kung saan natatagpuan ang malaking pagmamahal para sa pamilya mo, para sa barangay mo, para sa bansa mo, yan ang talagang para sa aking pinaka-astig na part sa pagiging Pilipino kasi meron kang bagong community. Dito sa Amerika, maganda ang buhay dito sa Amerika kung masipag ka, pero mahirap pa rin sa paggawa ng mga special na relationship sa mga kaibigan mo, pamilya mo. So doon sa Pilipinas, yan ang napapansin ko tungkol sa pagiging Pinoy is meron silang itong automatic na community. Kapag ipinanganak sila sa Philippines, meron silang community habang buhay. So talagang jealous na jealous ako sa aspekto na yun of Filipino culture. Pero para sa akin, yung ang pinaka naastig. Yung gusto ko sa kulturang Pilipino na kahit hindi tayo Filipino, parang tinatanggap din, 'di ba? Tinatanggap nila tayo. Yun yung gusto ko na pwede mong makita yung mga benefits ng pagiging Filipino kahit hindi ka Filipino, kahit wala kang lahi. Minsan ako na lang yung foreigner sa mga Filipino party, 'di ba? Para sa akin astig talaga yun kasi yung feeling ko na ako kaiba, na tinatanggap ako nila. Pero gusto ko rin yung Filipino humor. Parang malaking parting kultura talaga yun sa Pilipinas na gusto ko na parang sarcastic talaga nila. Gusto ko yung mga wow, yung mga mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Gusto ko yung mga biro ganun. Talaga? Talaga ba? Yung mga parang, ay wala kong pakialam sa yung pangat ng mukha mo. Ikaw kasi yung mga, parang joke-joke lang. Alam mo, hindi parang seryoso. Parang casually na lang nila sasabihin na, uy, parang tumaba ka. Yung mga ganun. Hindi ko alam kung paano i-describe yun, pero yung parang sarcasm sa Pilipinas, next level talaga. At sa tingin ko, pag nagtatagalog ako, iba talaga yung mga biro. Iba yung mga, yung sense of humor ko sa mga Pilipino. Iba yung dating. So sa tingin ko, astig talaga yun. Pero ikaw, Ankush, ano? Ang pinaka-astig, I think, mga masayahing tao yung mga Pilipino. Yun, isa yun sa well, hindi naman lahat, pero sabihin natin majority talaga. Alam mo yun, kahit na wala silang pera, kahit na parang ang hirap ng buhay nila, pero makikita mo pa rin silang ngumingiti eh. Kahit wala silang, hindi nila alam kung ano yung kakainin nila mamaya, parang nakangiti pa rin sila. They're enjoying the moment, parang ganyan. Ang isang bagay na napansin ko actually since eto na nagsasalita ako ngayon, parang they focus on present. They don't really care about sa future. Parang sabihin nila, okay, ano yung meron ngayon or anong gagawin natin ngayon. Yun lang. May mga iba na future-oriented but not as much. Pero yun, dahil dun parang ang saya nila. Tapos, ewan ko, lahat na parang sobra yung alak dun eh. Birthday alak, pag may namatay, alak na naman. Diba? So parang ang saya ulit. Siguro yan ang dahilan kung bakit napakasaya sila kasi palaging may alak. Ganun na nga eh. Parating umiinom, parating mga lasing eh. Paano bikasin ang 25 sa Tagalog? 25 or 2025? 25. Hindi ko alam kung ano to. 25 lang. Diba? 25, diba? 25. So, sa tingin ko may dalawang paraan. May dalawang paraan, diba? 25 or 25? Tatlo pala. 25. Tatlo pala. Kasi, 25. Alam mo yung 25, yun yung sasabihan ko, 25. 25 lang. Alam mo, yun yung sinasabi ko sa Tagalog. Parang English na number, pero na may puntong Pinoy, diba? Tagalog. 28, 27, Yan yung isa 29. sa nakakalungkot na bagay tungkol sa wikang Tagalog kasi hindi ginagamit ang Tagalog numbers ngayon. Kasi masyadong mahaba, 25. Instead, 25. Ano yun? 25. Dalawang syllable yun. Meron ako isang video sa YouTube kung saan nagbabilang ako hanggang 1,000 sa Tagalog. Hindi ko narinig yung Tagalog number sa everyday na pagkagamit ng mga tao. No, hindi talaga. Masyadong nawawala yung piraso na yon ng Tagalog wika. Kaya medyo mahina ako sa number sa Tagalog actually. Jared, 1,352 sa Tagalog? Isang... Hindi ko din yan alam eh. 1,352. 1,000 1,000, diba? Ayun. Ano pa? 1,200 at 52. Ayun. Oh. Ang haba, mga ilang syllable na yun. Yeah. 1,000. Eddie Wow. Party favor ko yun, yung pagbabilang sa Tagalog. Hindi ko alam yung gusto ni yun DJ. Yung mga ginagamit ni Kurt pampasikat sa mga babae, sa mga chicks. Alam mo ba kung anong 10,263 sa Tagalog? Sige. Give me a number, any number. Give me a number, any number. Ano ang pinakamahirap na parte ng pag-aaral ng wikang Tagalog?
That's for you guys. Hindi sa'yo. Yung para sa akin, depende kung ano ang level ng katatasan mo. Kasi sa pinaka-first na pag-aaral ko, kapag pinag-aralan ko ang Tagalog, yung mahirap talaga sa akin is sentence structure. Kasi di ba sa English, John kicked the ball. Pero sa Tagalog, kick the ball, John. At nagbabago depende kung saan ang focus ng sentence na yun. So yan yung pinakamahirap para sa akin noong pag nag-start ako sa aking Tagalog learning journey. Ngayon, ang pinakamahirap is yung tamang pagbigkas ng mga salita. Sa palagay ko, yan ang talagang pinaka-last stage ng katatasan ng fluency sa isang wika is losing your native accent. Kaya yan ang mahirap para sa akin ngayon kasi meron din iba't ibang pagbigkas depending kung taga saan ka, kung taga Cavite, kung taga Lasal, kung taga Batangas ka. Taga Lasal, Oo nga eh. I'm from Lasal. Yan ang dinang mo bakit gusto ko yung mga parang idol ko sa pagtatagalog katulad ni Kuya Kim kasi diretso-diretso yung Tagalog niya. Tapos malinaw talaga yung pagbigkas. So yan para sa akin ngayon, yan ang pinakamahirap na part of learning Tagalog. Depende kung anong level mo, diba? Parang iba yung sagot. Kasi para sa akin, at sa tingin ko, para sa halos lahat ng foreigners, mahirap talaga yung mga pandiwa, yung verbs sa Tagalog. Kasi maraming conjugation talaga. Diba? Lalim mo. Social talaga na si Jerry, no? Ang lalim. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba? Parang yung mga ganong pandiwag. Binasa ko ito sa isang aklat, yung pandiwa. Ako na si Kuya Kim. Pero yung parang yung conjugations, 'di ba? At yung focus. Anong pakakaiba ng kumain at kainin? Yun. Kumain at kinain. Hindi iba pala yung kinain. No, pero pwede naman kumain kasi yun yung infinitive form, 'di ba? So ayaw mong kumain. Tingnan mo si Kurt, ayun, no? Ito. Ay, ano na yung notes. Alam mo ba ito sa Tagalog? The act of meddling. Marites. Pakikialam. Pakikialam. Tapos yung bago pa lang itong pakiki verb sa akin kasi yung meron din isang cue card for pakiki kasi yung wala pakiki, akong pakikialam. Pakiki turns pakialam. Wala. Pakialam is concern. Yun yung biro. Pakialam Biro is yun. concern, di ba? Pakialam pero pakikialam is the Nagle-lesson act na tayo dito eh. Teka lang, meron isa pang cue card dito. Pero mahirap talaga yan, yung tamang verb conjugation kasi bago pa lang yung pakiki verb sa akin, it turns a verb into a noun. Kaya yan yung talagang ang daming mga verb conjugation sa Tagalog. Sobrang mahirap. Kasi may MAG verbs, UM verbs, MA verbs, I verbs, marami, IPA. Pero yung focus talaga yung pinakamahirap. Kunyari, kumakain ako ng manok o anong gusto mong kainin. Or kinain ako ng manok. Kumakain ako ng manok o kinakain ako ng manok. So, yung talaga yung mahirap. Yung ang, nang, sa, ganun. Pero ngayon, panahon, sa tingin ko, yung pagbikas, mahirap din yun sa akin, lalo na yung stress. So, minsan nakakamalya ako sa, kunyari, hindi tayo, dapat tayo. Tayo. Diba? Yung intonation talaga eh. Yung stress ng syllable. Hindi lima. Diba? Hindi ista. Ganon, hindi diba? Cebu. Yun yung... Kayo kasi mga foreigner, Cebu pa kayo. Cebu, ang ganda sa Cebu. Lang, eh. Oo. Kasi matagal na ako nagtatagalog, diba? Mga 10 years, napansin ko na meron mga salita na kahit hanggang ngayon, mali yung pagbikas ko. Wala silang sinabi sa akin, diba? At gusto kong... Hindi ka tinuruan. So sabi ko, wow, ewan ko, kain na tayo. Hindi tayo, dapat tayo. Hindi ko alam yun. 8 years na ako nakakamali. Pero, Kush, sa palagay mo, kasi diba, ang iba't ibang mga accent, may iba't ibang parang tingin ng mga tao. For example, dito sa Amerika, diba, sa amin, maganda yung French accent kapag nagsasalita sila ng English. Sa Pilipinas, sa palagay mo, kapag nagtatagalog kaming mga dayuhan, tapos may punto kaming American or Canadian, ano yung isip ng mga tao dyan? Maganda or parang pangit? Or ano yung isip ng mga tao tungkol sa Hindi pagbigas? naman siguro pangit. Parang ina-appreciate namin. Iba kasi yung usapan pagdating sa atin kasi nagko-content tayo eh. So yung iba kasi parang nagagalit sila kasi sinasabi nga nila na parang ginagamit lang yung mga Pilipino. Pero kung normally lang naman, okay, hindi natin isipin yun, parang na-appreciate naman. Kasi yun na nga, nagtatagalog, ang daming natutuwa na, marunong magtagalog, ganyan. Tapos parang right away, may connection ka na agad eh, 'di ba? Parang ang saya nila, ganyan. Anong gusto mo? Ali ka dito. Ganyan. Magkonting ka lang, nanay ka lang sa kanila. Tuwang-tuwa na sila, di ba? Tatay, nanay, ganyan, kuya. Yan yung talagang napansin ko. Kung kahit may kaunting kang alam sa wika,
ng ibang tao. At yung para sa lahat ng mga Phil-Am, Phil-Canadian, yan yung talagang isip ko tungkol sa kultura, sa ibang kultura. Kung gusto mong talagang ma-accept or kung gusto talagang tanggapin ka ng isang ibang kultura, napakahalaga yung pagtututo ng wika nila. Kasi sa pamamagitan ng wika, yan yung pagbabahagi ng mga idea, yung pagluluto, yung pagkain, yung damit, yung entertainment. Lahat na yon ay nangyayari sa wika nila. So kung gusto mong talagang reconnect sa roots or saka kahit anong bagay, basta kung gusto mong magiging mas malapit sa isang kultura, absolutely necessary talaga na may wika. Sa tingin ko, may empathy din yung mga Pilipino kasi nagagets din nila na may accent din sila sa English, diba? O kahit yung mga ibang parang grupong Pilipino, yung Bisaya, kunyari, minsan hindi naman sila masyadong magaling magtagalog, diba? O may punto din sila, diba? At kaya gets nila yung struggle, diba? Naiintindihan din nila. Yung mga Pilipino, Kush, may alam ba sila kung gaano kahirap ang pagtututo ng Tagalog para sa mga dayuhan? Ano ang isip nila dyan? Madali lang yung Tagalog language for English speakers? Or Siguro may idea naman na sila. Lalo na pag hindi kayo lumaki sa Pilipinas, 'di ba? How much more kung hindi ka pinanganak doon. Pero kung hindi ka talaga pinalaki sa Pilipinas, mahirap talaga. Binasa ko isang basis yung for English speakers, yung ika-6 na pinakamahirap na wika to learn. Is Tagalog ba? Tagalog yun. Yung pinakamahirap I think is Chinese, tapos yung mga ibang non-European based languages. Pero Tagalog ang 6th na pinakamahirap na wika. Sa mga para Tagalog mga kasi sa mga foreigner, pansin ko lang nahihirapan sila sa mga certain because of letters kasi yun eh. For example, mga foreigners sinasabi nila manga. Manga, ganyan. Kasi sa alphabet, walang na sound. Diba? So, mga konting here and there lang, doon tayo nahihirapan. Ngayon. Ngumingiti. Oo, ngumingiti, ganyan. Okay, this is from Kuya Skyler sa Instagram. Tagalog is not a very romantic language. What is the best pickup line in Tagalog? So, ito para sa mga kasama kong babaero. Parang hindi ako kasama dyan eh. Nakalimutan ko lahat ng mga aking moves para sa mga babae kasi ako din eh. Long time na sa relationship ako. Yung pinakamagandang pick-up line para sa mga babae, siguro ang sarap ng utot mo, be. Parang gano'n. Kaya pala single ka. Diba? Okay. Kaya pala single si Kurt. Ang sarap, parang mga bulaklak ang mga utot mo. Parang amoy sampagita, sabi ko. Eto, tanong ni John Philip Taguba sa Instagram. What are your thoughts on AFAM culture in the Philippines? Kayo, mga AFAM, answer it. Hindi ko alam na merong parang subculture ng AFAM doon sa Manila. Meron ba? Pero sa tingin ko yung gusto niyang malaman, yung mga alam mo, minsan yung Filipino, mas gusto nila yung foreigners. Gusto nilang makajowa na foreigner, di ba? Bakit? Oo, bakit Jared? Bakit Jared? Hindi ko alam. Depende kung sino, di ba? Kasi meron na, pag may Filipino na may jowang foreigner, walang problema, 'di ba? Pero meron din na mga matanda, 'di ba? Taga Canada, taga US, at nakahanap lang sila ng Filipina na mas bata. At ayoko naman 'yon kasi parang meron exploitation, 'di ba? Kasi mas mayaman sila kaysa sa mga jowa nila. Power imbalance. So kung parte 'yon ng AFAM culture, meron na pangit, 'di ba? At meron na maganda. Depende lang sa relasyon. Depende lang sa mga tao, diba? Kung masaya talaga sila o kung nakahanap lang sila ng jowa kasi mayaman sila o kasi mahirap sila, diba? Yon yung pangat sa tingin ko. Sinong pogi sa inyong tatlo? Tanong ni Ayam Augie. Si Jared kasi siya yung pinakabata, diba? Hindi, si Angus yung pinakabata. Sige, sabihin na natin ako na yung pinakapogi para wala nang ano. Ikaw na nga. Ako na. Ako yung pinakamatanda, hindi pwedeng magiging pinakapogi kasi 42, 42 na ako. Okay, ako na. Thank you so much. Lalim. Maui Glenn. Jared, if you were given a chance to live in the Philippines, would you be up for it? May chance na ako, diba? Kung gusto ko. At masaya talaga doon sa Pilipinas. Pero alam mo, isang beses lang ako doon. 3 weeks lang. Kaya may passion ako sa mga Pilipino, sa kulturang Pilipino. Pero unti talaga yung experience ko sa bansa mismo, diba? Sa Pilipinas. Hindi ko alam. For now, masaya ako dito sa Vancouver. Gusto ko talaga yung buhay ko dito. Pero gusto kong, hindi ko alam, mga 2 buwan, taon-taon sa Pilipinas yata. Parang ganyan. Gusto ko, pero hindi ko alam. Lumpia o crispy pata? Anong mas gusto niyo? Ito yung tanong ni Irvin Even, 30. Crispy pata. Kasi yung crispy pata, meron din siyang taba, di ba? At mas at saka napaka lutong
yung Oo. yung balat. Kaya Yung masarap balat, yung oo. lumpia, pero mas masarap yung crispy pata sa akin. I think kasi yung lumpia kasi it's too overrated. Magka-cancel ka dyan! Hindi kasi madami akong tinatanong tsaka sa online kasi. Ibang klase talaga yung tao nito. Ayun ako. Sinong kasama ko dito? Napansin mo, tanungin mo yung mga foreigner. Actually, sinabi mo to Kurt sa video mo din kasi yung knowledge nila about sa Philippines is so limited. Oo. So parang kung tatanungin mo sila what's your favorite food, yung top answers nila will be lumpia, adobo, pansit, mga ganun lang. So parang feeling ko dahil doon nagiging overrated siya among foreigners. Pero Philippines has a lot more to offer than those dishes lang. So for this answer, I would have to go with crispy pata. Medyo basic yung lumpia yata. Pero masarap, Medyo basic. masarap pa rin. Masarap siya, oo, masarap. Ano ang paborito niyong gawin sa Pilipinas? So ito para sa inyo kasi mas maraming experience. Si Kurt daw maghanap ng babae. Jawain. Kaya paulit jawain. Kaya paulit-ulit siya pumunta doon eh. Pero Yun wala yung pa akong paborito niya. naghahanap, so anong problema? Problema sa akin Napaka-picky yata. kasi. Oo Ang ganda nga, nga. kasi kailangan lang. Oo. Settle Yung- down na kasi ang hanap ni Kurt. Ano ba yung tanong? Yung pinakamasayang Yung ginagawa paborito niyong gawin sa Pilipinas? di kumain. Kumain. Di ba? Tumaba, magtambay-tambay. Yun talaga, Yung magtambay-tambay. Tapos may MP lights ka doon. May tagay Tagay. ka doon. Tagay-tagay lang sa mga katambay-tambay. Tsaka yun talaga yung focus mo, 'di ba, sa kahit sa content, yung pagkain na Filipino. Kaya makes sense naman. Masyadong tumaba ako ng konti itong last year kasi purong pagkain yung vlog ko Pagkain. sa YouTube. What is your favorite place in the Philippines that you have visited and why do you like it? Tanong ni Pen to Pen Pen. Parang hirap naman. Hindi ako makapick eh. Sa lahat ng mga Lahat lugar, maganda. may iba't ibang dahilan kung bakit maganda. Katulad ng Baguio, malamig doon. Gusto Malamig ko. doon, oo. Sa Cebu, ang ganda ng mga taping dagat. Gusto ko Cebu dyan. nga. Cebu. Cebu. Hindi Cebu. Hindi ko narinig yung difference. Cebu. Anong Cebu? Anong Cebu. Cebu Cebu. is sabon. Sabon Cebu. ata yun eh. Ay, naku. Sir, sino may laptop dyan? I think Cebu is sabon. Sabo. Cebu. Sabu. Cebu. Cebu. Yung stress sa Cebu? pinakahuling Tama ba yun? Cebu. syllable. Cebu. First two letters yung stress. Oh, No. Yung pagbikas mo, last two. Cebu. Oh, Hindi Cebu. Cebu. Hindi no. Cebu. Cebu, tama. Last two. Last two talaga, letters. no. Ginugulo ako ni Jared eh. Ewan ko ba dito? Cebu. Sa Cebu, maraming mga beautiful beaches. So gusto ko dyan. Sa Manila, ang ganda ng madami. beautiful ladies. Oo. Pero sa Manila, ang dami mga ginagawa, maraming magkainan. Pero talagang gustong-gusto ko yung lamig. So sa Tagaytay or tsaka sa Baguio ang talagang siguro pinaka-favorite dahil malamig doon. Hindi pa ako nakapunta sa Baguio pero nakapunta na ako sa Tagaytay. Ang ganda talaga. Yung may bulkan, lawa, at Bohol. Yun Bohol, maganda din ang Bohol. maganda. Hindi ko alam. For Sa tingin ko nature. ng limited experience ko, yun yung paborito ko, yung Bohol. Nakapunta na, hindi pa kayo nakapunta doon eh. May itatanong ko pa sana eh. Siargao. I'm sure you guys have heard of it, no? Ang ganda ng Siargao. Parang ayaw ko Maganda na yung Siargao. sa Siargao kasi sobrang Madami na kasi. Sobrang dayuhan daming doon. foreigner. Oo. Pero maganda doon. Isa pang tanong ni Ken Sedeno, 6920, sa YouTube. At gusto niyang malaman, I'm interested in hearing your perspectives on the changes taking place in the islands in the Philippines. Could you please tell me more about the impact of gentrification on popular tourist destinations such as Siargao, Dumaguete, and Cebu? How have these places been affected by the influx of new residents, businesses, and prices for the goods and services? So ito para sa iyo, Ankush, kasi taga Surigao, malapit lang, di ba? Specifically sabihin natin Siargao, sige. Oh, Surigao malapit lang yan. So it's since Siargao has become, one of the major tourist spots sa Pilipinas especially for foreigners kasi. So parang ang nangyayari kasi is kagaya nga ng sinabi ni Kurt na sobrang dami na ng tao. So parang sobrang na siyang naging tourist spot to the point feeling ko lang na nawawala na yung parang homey. Andun naman talaga yung homey vibes pero nawawala yung essence ng isla mismo. Kasi nga nataturn na siya ng parang tourist na. So lahat ng mga pumupunta doon, alam mo yun, is yung goal nila is either mag-business or parang maging turista, 'di ba? Yun lang, feeling ko yun lang. Tapos parang the prices obviously nakakaapekto din yun kasi the prices, locals are gonna adjust the prices depending on the crowd that's coming in. Since it's foreigners, ang mahal doon. So eto, ichichika ko sa inyo. 3 years ago pumunta ako doon 2022. Alam niyo yung pecho? Pecho is breast, chicken breast. So pumunta ako doon sa Siargao, bumili ako ng chicken breast lang kasi gutom na ako. Sa pagkakatanda ko, 75 pesos for only a chicken breast. Malaki naman siya. Malaki siya, pero just for a breast is 75 pesos. Wala pang kanin, wala pang drinks.
mahal na yan. Pupunta ka sa karinderya, 75 pesos, let's say 100 pesos, busog ka na. Diba? Little things like that na for locals is a lot, 'di ba? Pero kasi sa mga foreigners, wala lang 'yan kasi $1 is what? 56, 55, parang 60 ganyan. I don't know the rate ngayon. May mga barbecue places din doon na sobrang mahal na. Gas, mahal na obviously, you know. Everything's it's a parang ripple effect eh. So I guess that's one big parang downside if you know, a place or an island turns into a tourist spot. Ganun siya. Oo. Yung iba kasi they don't know how to respect the place. So sobrang dumi, and then they bring in the foreign culture sa isla na yun or sa country. Let's say isla. So parang they do a lot of parang shit, sabihin na natin, which is not, you know, a norm sa lugar na yun. Yeah, parang welcoming talaga yung mga Filipino sa foreigner. Pero minsan may negative effects din yun, di ba? Lalo na para sa presyo ng mga bagay. Nakakapera din sila pag mas maraming tourists, di ba? Kasi may tourism. Pero kung mas mahal na yung buhay nila, anong pakakaiba, di ba? Parang may negative effect pa rin yun. Ito yung tanong ni Gabe Boig TV sa YouTube. Were you scammed in the Philippines or at least felt scammed? Hindi naman. Kahit kapag nakatira ko sa Northern Luzon or yung last 5 trips ko last year, nakapunta ko sa Pilipinas 5 times, wala akong naranasan na scam. Pero malaki akong tao, kaya hindi ko alam kung advantage ako. yun. Hindi ko alam kung ina-avoid nila ako dahil malaki akong tao. Or... Sa tingin ko, wala naman. Pero minsan, pag may upload ako sa TikTok o parang ganun, at sa video na yon meron akong binibili, may mga comments na sinasabi, ay naku, bakit ang mahal? Mahal, oo. Kasi hindi ko napansin sa moment na yun, diba? Pero sabi nila, talaga, ginastos mo yun para lang sa prutas? At kaya minsan, itinataas nila yung presyo para sa foreigner. Pero wala akong pakialam, okay lang. Alam ko na parang mas mahalaga yung Canadian dollar kaysa sa Filipino peso. Kaya okay lang, walang problema. Pero alam mo, yung mga tao na yon, hindi sila nag-scam para magiging mayaman. Parang yung ginagawa nila is para survival lang yon. Oo nga. Hindi lahat. Yung iba talagang salbahe talaga. At alam mo, noon pumunta ako sa Tagaytay. Gusto kong matikman yung durian, diba? Kaya pumunta ako sa palengke. At sabi nila, 1,400 daw yung durian or 1,200. Mahal yun, ha? Akala ko mababudo talaga nila. Kasi sabi ko, bakit ang mahal yun? Ano yun, parang like $20 or hindi ko alam. Mahal. Sabi ko, para lang sa prutas. Alam mo yung saging, yung mga mansana, ganun. Mura lang talaga. Bakit ang mahal? At sabi nila, ganun talaga yung presyo. Pero wala akong tiwala sa kanila. Kaya tinanong ko yung kasama kong Pilipino. Sabi ko, magkano dapat? Sabi nila, 1,200 daw. Sabi niya, okay lang yun. Normal yun. Wow. Sabi ko, okay. Kung normal yun dito, sige, edi go. Pero parang akala ko, nabubudol talaga. Nabubudol ka. Kumain ka lang ng garlic kasi parehas yung lasa dyan sa durian. Garlic. Medyo, diba? Buwang na lang. Bawang. Ay, bawang. Anong sabi ko? Oo. Buwang. Buwang. Anong buwang? Siraulo. Buwang is crazy. Siraulo. Tama yun. Joanne sa Facebook, ito yung tanong niya. Ano ang paborito niyong Filipino food na gusto niyong ipakilala sa mga kababayan niyo para ipakilala ang Pilipinas? So, sa mga ibang foreigner, anong recommendation mong na Filipino food? Balot? Di ba, Jared? Mahilig ka dyan. Sarap ng balot. Hindi, talaga sa akin yung lechon paksiw ang talagang pinaka-favorite ko. Kasi masyado siyang matamis tapos may laman naman na masarap. Kaya yan yung iminimungkahe ko sa mga tao. Ikaw ba, Jared? Sisig yung paborito ko. Kaya masarap. Sa tingin ko sisig masarap kasi, talaga yun. Pwedeng sisig actually kasi since siya isa sa pinagmamalaki din ng Pilipinas. Yung Filipino dish yan Chicken adobo yata. Oo, pero sobrang typical na kasi. No, pero para sa foreigners, diba? Kasi wala silang alam. Para sa foreigner, Tsaka ang adobo pala, hindi lang isang style lang. I just found out na. Oo nga. So very recently, nasurpresa ako kasi very recently nakatikim ako ng Batangas style na chicken adobo. Ano siya? Kulay yellow. Kulay dilaw. So, ang ginagamit pala nila is no soy sauce, pero turmeric. Tapos ganoon din sa Cebuano Iba adobo. Din. Maiba. Wala siyang sabaw. Halos dry siya. Halos dry siya. Walang masarap din yun. Ang sarap talaga. Sobrang sarap sa Cebu. Pero adobo, pwedeng adobo. Very classic Filipino dish. At alam mo yung Filipino food, hindi naman mabenta sa ibang bansa, di ba? Mabenta talaga sa mga Pilipino, pero kunyari yung mga Canadian, wala silang alam sa Filipino food, tsaka yung mga American din, di ba? At sayang talaga yun kasi ang sarap. Alam mo, ngayon, para sa tanghalian ko,
anong kinain ko, yung sisig silog. Ang sarap talaga. May sarap kanin, may itlog, may sisig. Ayun ako, ang sarap talaga yun. Paborito ko. Okay, ito yung tanong ni The Saint de Guzman sa Facebook. Any of you planning on becoming a Pinoy citizen sometime in the future? Di ba citizen ka na, Kush? Ay. Hindi. Kasi nabanggit din namin to sa previous collaboration namin ni Jared. Hindi kasi automatic when you're born there, hindi siya automatic. Unless you have Filipino blood or yung mother mo is Filipino or father is Filipino. So you have to actually apply for it. Yung proseso ng pag-apply ng citizenship, medyo hassle siya. And then medyo expensive din. I think becoming Filipino, si Kyle recently became a Filipino citizen. Pero meron din siyang tulong galing sa isang congresswoman. Kasi yung napansin ko, kasi pina-investigate ko lang kaunti yung pagiging citizen ng Pilipinas. Ang hirap talaga para sa mga dayuhan. Mas may hirap yung pagiging Filipino citizen kaysa pagiging American citizen sa tingin ko. Kasi hindi masyadong set up yung system nila para sa pagtatanggap ng maraming mga dayuhan na gustong maging Filipino citizens. Yung mga lang doon sa Pilipinas, mga retired, di ba yung mga retired military, may asawa dyan, kaya wala silang talagang kailangan para sa Filipino citizenship. Pero kung nag-offer, sige na, tanggapin ko na. Pwede. Kasi yan yung isang bagay. Kasi yung balak ko talaga, yung pang-arap ko is may isang farm ako sa Pilipinas kasamang mga aso, pusa, baka, kasamang asawa mo, syempre. Ilang mga asawa ko, syempre. Tapos, pero bawal para sa mga dayuhan katulad namin na bumili ng lupa sa Pilipinas. So, pwedeng condo, pero ayaw ko sa condo. Gusto ko ng napakalaking farm, pero ewan ko lang. Anong visa mo, Ankush? So, may PR ka, o may permanent resident? May PR ako doon. Kaya hindi mo kailangan ng passport, diba? Kasi hindi na. Hindi naman namin kasi wala kaming balak bumili ng lupa or bahay. Pareha sa inyo, kahit may PR, wala kang hindi din pwedeng bumili ng lupa. Hindi din, oo. Strict talaga yung mga batas diyan. Oo, strict sila. Oo nga. Other than that kasi, for example, kukuha ako ng citizenship doon. Wala akong so far ibang benefits na nalalaman. Apart from makabili ng lupa, ng bahay, makatayo ng business on my name, ganyan. But apart from that, wala. Hindi na malibre yung healthcare, di ba? Parang ganyan, hindi kagaya dito. So parang, hindi sulit. Hindi sulit. So, yun lang, parang feeling ko hindi ako kukuha ng citizenship. Okay na ako sa PR, happy na ako doon. Basta makapunta lang ako ng Pilipinas, makabalik-balik ako, okay na ako doon. Okay, ito yung tanong ni Fritz Dexter Tabas Kabag Iran. Ang haba ng pangalan mo, pare. For the three of you, do you plan on learning Bisaya until the three of you can speak fluently? Hindi niya alam na Bisaya ka pala. Pero Kurt, napansin ko sa mga content mo na parang nagbibisaya ka rin sa mga video mo. Sample. Lami kayo. Masarap yun, diba? Sa inyong tanan. Ayun lang, mga greeting lang ang alam ko. Pero may balak din akong matuto ng Ilocano at saka Cebuano kasi talagang gusto kong makipag-usap sa kahit sino man sa Pilipinas. Alam ko Tagalog, hindi yan ang talagang pangunahing wika ng bawat tao sa Pilipinas. So, lalo kung lalipat ako sa Pilipinas, gusto ko na magiging at least conversational sa ilang mga wika para mas madali yung pag-uusap. Yeah, lalo na Bisaya kasi Bisaya covers to stay, Visayas and Mindanao, di ba? So, importante din yun. Sample, Ankush, sample ng Bisaya. Gusto kong marinig. Gwapo kay ko. Gwapo ako. Ako, di ba? Gwapo ako. So, kung sa Cebuano mo sasabihin, pwedeng, kung gusto mo yung short lang, gwapo kay ko. Gwapo kay ko. Oo, kay ko. Kung gusto mong medyo long, yung proper na word, gwapo kaayo ko. Kaayo. Sabihin mo, mabango ang utot mo, be, sa Bisaya. Humot akong utot. Pwedeng humot, pwedeng hamot. Anong ang pogi talaga ni Jared? Gwapo kaayo si Jared. Kung matog. Kung nakapikit. Ibang story dyan. Gwapo si Jared kung nakapikit si Ankush. Isa pang sapak sa mukha ako. Gusto ko matutong magbisaya kaso medyo mahirap. Alam ko lang yung mga konting salita na unsa imong sudan, maayo kaayo, ganun. Hindi ko alam. Mayong buntag. Doon naman talaga nag-uumpisa. Unti lang talaga. Okay. Ang pinaka-importante na word is yawa. Yawa ka. Pwede nyo magamit sa lahat ng expression, emotion, ganyan. Galit ka, sabihin mo, yawa. Sad ka, sabihin mo, yawa. Parang ganyan, di ba? Malungkot ka, sabihin mo, yawa. Excited ka, yawa. Di ba? Tayo na sasabihin ng mga viewers natin, BI ako eh. Eto si
Segi HD, what is the best way for you to learn the Filipino language? So, pwede din yun. Kasi sinabi mo na kung paano ka natuto, diba? So, anong recommendation mo para sa mga iba? Para kanino ba? Kay Kurt? Ako Sige, ba? Kurt, ikaw. Ikaw Kasi nagsabi, di ba? mahirap itong tanong na ito kasi iba't iba ang mga tao lalo sa paraan ng kanilang pagtututo. So para sa akin, yung pinaka-best way for me is syempre cue cards or flashcards. Yan yung kapag na-assign ako bago pa lang akong missionary sa Pilipinas, yan ang ginamit ko sa pag-aaral ko araw-araw. Kasi 2 hours yung required study time namin of language study bilang isang missionary. Gumising ka, 6 to 8 a.m. language study yon. Tapos sa buong araw, bawal yung English. Kailangan na magsalita ka ng Tagalog. So parang sa paraan na yon, kung hindi ka nasa Pilipinas pero may balak kang matuto ng Tagalog, mag-start ka lang sa ilang mga vocabulary words and sentences. Sabihin mo, nasaan ang CR, nasaan ang resto. Tapos pwede mong palit-palit mo lang yung mga iba't ibang vocabulary words once you have a memorized sentence. Parang sa akin, yan yung best start for beginners. Tapos may isa akong nakilalang kaibigan, meron siyang mismong Tagalog course online. Oo nga. Oo nga. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Oo. Pero meron din siyang isang... Sino yun? Kilala mo siya! Jared! Si Jared, meron siyang He sariling... goes by the name of Jared. Coach doon. Artman. Si Jared. Meron siyang sariling course for beginners sa Tagalog. Yan yung palaging binibigay ko sa mga tinatanong or yung mga nagtatanong sa akin is Jared's starter course. Ay, salamat. Ang bait, ha? So, dapat may commission dyan si Kurt. Dapat. Nasaan ba? Dapat lang, di ba? That would also be my recommendation. Yung Tagalog course ko. Galing. Kaya pala pinili ni Jared. Magaling talaga to si Jared. Medyo iba yung nasa isip ng foreigner na natutong magtagalog kaysa sa mga native speaker, diba? Kasi alam ko na at alam din ni Tagalog Kurt kung paano matutong magtagalog, diba? Kasi nagawa na namin yun. Lalo na sa mga English speaker, alam na namin yung struggles, diba? At kaya ginawa ko yung course ko, parang iniisip ko yung mga, okay, anong kailangan ko gawin para matutong magtagalog noon? Paano kung ipakita sa iba kung paano gawin to, diba? Para hindi naman masyadong mahirap. Pero ito, isa pang tanong ni your history sa YouTube. Kasi alam mo, Kurt, sinasabi mo na natuto kang magtagalog kasi missionary ka dati, diba? And at 2 hours, araw-araw yung Tagalog practice mo, bawal mag-English. So ito, tungkol sa missionaries. Sabi niya, you've spoken to many missionaries that speak Tagalog, they talk about studying the language. Can you ask Tagalog Kurt what methodology for them is and how they train prepping for their trip, etc.? So kung gusto mong maging isang Mormon missionary, merong required na parang boot camp siya. Ang tawag Missionary Training Center. Isang napakalaking gusali dito sa Provo, Utah, katabi ng Brigham Young University. So kung foreign speaking yung mission mo, katulad ko sa Pilipinas, kailangan mag 3 months ka dyan, mag-training. Crash course sa Tagalog, yan. Pero syempre, after 3 months, mahina pa rin yung Tagalog mo. Parang mga basic sentences lang, hindi pwedeng makipag-usap ng diretso. Pero pag lumipat ka na, kapag nag-land ka na sa Pilipinas, yung 2 hours a day, minimum study time. Tapos kami bilang missionaryo, yung gusto ko is meron akong isang notepad dito sa pocket, sa bulsa ng kamisa ko. At kapag narinig ko isang salita na hindi ko naiintindihan or sinusulat ko or kapag nagsasalita ako at sinasabi ko di ko alam yung Tagalog for isang salita, isasulat ko rin yan. And sa susunod na araw, yun mga salita na yun na ang vocabulary mo for that day. So sa paraan na yun, yan yung ginagamit na language study program para sa mga Mormon missionary. So kada araw may 2 oras ng pag-aaral at kailangan na yung buong araw magsalita ka sa wika ng bansa mo. So yung kapatid na lalaki ko, yung kuya namin, pumunta siya sa Russia, so fluent siya sa Russian. Yung isa pang older brother ko, pumunta siya sa Mexico, fluent siya sa Spanish. At saka isa pang lalaki sa family namin, pumunta siya sa Montreal, so fluent siya sa Quebecois. French. Hindi masyadong French, Quebecois talaga yung ginamit Quebecois niya. talaga. Shoot that down! Tabarnak! Yan yung talagang ginamit niya. Pero parehas yan para sa lahat ng mga missionaries sa Mormon churches. 2 hours language study, tapos diretso-diretso yung paggagamit mo ng wika na yun. Ay, ang sipag talaga niyo. Well, wala kaming choice kasi
Filipino lahat ng mga kasama ko kasi 2x2 kami, di ba? Dalawa kaming missionary. Palagi yung mga kasama ko, Filipino sila. So, wala akong kausap sa English kahit gusto ko. Wow. So, no choice talaga. No choice talaga. Pero this is parang napaka naninibago ako kasi parang alam mo yung you hear your people but you don't see your people. Parang ganun yung nangyayari.